Alas 7 pa lang ng umaga pero nagpupumiglas na ang trapiko sa harap ng bagong tayong Midtown Residences. Isang kaskad-kaskad na kondo na puro salamin ang harapan at puro pangako ng urban luxury ang mga tarpaulin. Sa mismong bangketa, katapat ng Valley Lane, kung saan pumaparada ang itim na SUV ng mga executive na parang hindi nauubusan ng gasolina, nakaupo si Aling Norma, 58, nakablusang bulaklating tila pagod na sa paulit-ulit na labahin, buhok na mahigpit ng pagkakatali, at mga daliring may latay ng lumang putik dahil kagabi pa niya hinugasan ng balde ng bulaklak sa poso. Sa ibabaw ng 3 munting lamesang yero, nakatirik ang hanay ng araw. Dosenang sunflower na dilaw na parang pinagsama-samang liwanag ng buwan, nakapaligid sa bungkos ng puting mumuruhing mums, krisantemang dilaw, at pulang rosas na ang duloy parang pinaliguan sa alak. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, ikomento sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng Inspiring Story School araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Umaagos ang pawis sa sentido ni Norma pero hindi iyon kasing bigat ng lumulobong amortisasyon na kailangan niyang bayaran mamayang hapon para sa building maintenance. Isang masalimuot na gastos na siya rin ang nagtatalaga dahil lingid sa lahat ng nagdaraang naka-coat at naka-heels, siya mismo ang may-ari at developer ng Midtown Residences na yon. Hindi iyon basta lihim na pang teleserye, sadyang ayaw lang ni Norma ng grand entrance. Mas gusto niyang suminghot ng samyo ng gerbera kaysa lumanghap ng halimuyak ng conference room. Kaya taon-taon, tuwing may bagong batch ng kawani at tenant, bumababa siya sa bangketa, nagbabalat kayo bilang ordinaryong tindera at tinitignan kung paano tatanggapin ng mga bagong mukha ang pinakakulay na kayang ialay ng lupa. Karamihan, deadma lang, nagmamadali, naka-AirPods, dala ang paper cup ng 300 pisong kape. Pero ngayong araw, kakaiba ang gulo. Paparating mula sa main entrance ang 4 na bagong empleyado ng isang BPO sa ika-15 palapag. Pawang nakapang-opisina, dala ang maliliit na maleta at folder ng HR orientation. Sa gitna nila, halatang leader ng convoy, si Liam, tisoy na may labis na kumpiyansa, nakakalasong ng ngiti, at palaging naghahanap ng punchline kahit wala namang komedya. Kasunod niya ang 2 babaeng taga-marketing, si Hazel, blondan habalang i-post ang bawat sandali sa Instagram, at si Mira, morena na nakasalamin na parang raketera sa lahat ng bagay libang sa kabutihan. Sa hulihan naman, kumakaway ang resident VP nilang si Mr. Pierce, senior executive na puti ang buhok at mahigpit ang kurbata pero maluwag ang dila sa pambabae. Kampana pa lang ng takon sa semento, sumulubong na ang mumunting patak ng hamog mula sa mga talulot. Biglang napatigil si Hazel nang mag-snap siya ng selfie at mapansin sa preview na may photo bomber, walang iba kundi si Norma, nakalahog sa frame na tila stain sa kanilang polished feed. Oh my gosh, ang gulo ng background. Daing niyang tila may urod ang sariling dila. Sinundan niya ng tawa ni Liam. Uy tita, excuse me po, baka madumihan kami sa lupa niyo. Wimika rin si Mira, nakakunot ang noo. Ma'am, hindi ba bawal magtinda rito? Aesthetic zone daw to eh. Halakhak ng VP, tinapik niya ang balikat ni Liam. Hayaan mo na anak, at least may color coding ang pulang rosas sa Instagram story niyo. Pinilit ngumiti ni Norma, marahang inayos ang tangkay ng sunflower na medyo naipit sa balde. Magandang umaga po mga anak, baka gusto niyong bumili pampaswerte ngayon. Pero bago pa matapos ang pangungusap, nanlaki ang mata ni Hazel. Bibili? Hello? Sino pa bibili ng sunflower sa Monday? Hindi pa Valentine's Day.
nagkaroon ng maliit na sigawan ng tawa, parang kanal na may tuyong plastik. Maingay, ngunit walang laman. Hindi umimik si Norma, sa halip hinapros niya ang kislap ng hamog sa pulang rosas. Bumulong ng dasal na hindi maririnig ni Ninuman. Sana'y lumaki sa karangalan ang lahat ng bumubunot sa ugat ng paghamak. Habang papasok sa lobby ang apat, nagpupumigla sa isip ni Liam ang malutong na biro na ibibida mamaya sa pantry. Tinawanan ko yung flower lady guys, parang nag-cosplay ng mahirap sa Forbes. At komportable silang sinikuhan ng tawa. Hindi man lang nila nilingon kung nahulog ba sa balde ang isang tangkay. Si Norma, kalmado lang, itinulolang pag-aalok sa iba. Isang secure na gustong sorpresahin ang kasintahan. Isang lola na bibili ng daisies pangpuntod. Nalimipas ang maghapon at pagsapit ng 3:00, halos ubos na ang krisantema. Ngunit may hindi na iaasahan. Dumating ang building admin, si Mang Tonyo, at mahinang bumulong kay Norma. "Ma'am, nakaschedule na po yung inspection ng elevator upgrade. Yung 4 na bagong empleyado ng North Spark Solutions, nagreklamo raw po. Sabi, bawal daw nakahambalang ang bulaklak sa driveway. Muntik na niyang mapangiti ang matandang babae, pero pinigilan dahil may CCTV. Ay, ganun ba? Sige po, may paraan tayo riyan." Mahinang tugon. Kinabukasan, biglang nag-shutdown ang 2 elevator ng Midtown Residences. Ayon sa memo, may critical malfunction at kinakailangan tawagan muna ang engineer bago paandarin ulit. Nang magka-rush hour pagkahapon, pagkababa ng 3 shuttle bus ng BPO, napilitan ng mga empleyado, kabilang sina Liam, Hazel, Mira at Mr. Pierce na gumamit ng service elevator sa likod. Doon nila nalamang na under renovation ang halfway walls, nakahambalang ang mga sako ng semento at hindi pa kumpleto ang ilaw. Habang hinihintay ang paghimpol ng kargadong karton, bumulong si Liam. "Ang pangit naman pala ng building na to, kala ko high-end." Sinakyan siya ni Mira. "Pinipiga tayo sa renta pero ganito pala ang likod." Natawanan pa si Hazel. "Magre-review ako sa property app, 1 star. May flower lady pa sa harap." Biglang sumabat ang boses ng Mang Tonyo, nag-echo sa masikip na bakal. "Ay, pasensya na po, ina-upgrade lang natin kasi sabi ng may-ari, gusto niya raw mas komportable raw kayo." Sinimangutan siya ni Hazel. "Sana minamadali no." Paglabas nila sa 15 palapag, naghihintay doon isang babae sa pintuan ng opisina. Naka-blazer na kulay asul, may ID na warning room access, at nakangiti tila may sariling sikreto. "Good afternoon, moms and sirs," bati niya. "Ako po si Miss Jasmine Domingo, personal assistant po ng landlady ng Midtown Residences." Tumaas ang kilay ni Liam. Si Hazel humihip ng kape. Si Mira naka-adjust ng salamin. "Landlady, akala ko foreigners may-ari nito." Singit ni Mr. Pierce. Ngumiti si Jasmine, tumihim, at parang professor na magbibigay ng pasabog. "Actually, Pilipino po. At ipapatawag po kayo sa lounge mamaya pagkatapos ng orientation. May konting welcome refreshments daw." Paggabi na, nang papalubog na ang araw at nagkikislapan ang mga bintana ng kondo, ipinatawag sa function hall sina Liam and Co. Saglit silang pinaghintay ng mga staff na nagsusuot ng puting gloves at nagsasaayos ng mataas na vase na balutan ng mga sunflower, puting mums at pulang rosas. Nang dumating ang landlady, natigilan sila. Si Aling Norma, pero hindi na nakalusong na blusa. Nakasimple ngunit eleganteng barong Tagalog na pambabae, may maliit na brooch na diamante. Nakatali pa rin ang buhok ngunit mas matikas, parang mismong bulaklak na kakatagas ng hamog. Sa likod niya, bitbit ni Jasmine ang folder ng accounting sheets. May mga legal paper na pirma sa ngalan ni Norma, S. Ilagan, President, Ilagan Property Holdings. Bumagsak ang panga ni Liam. Nagkatinginan sa sindak ang dalawa niyang kasamang babae at si Mr. Pierce ay parang nilamukos na malamig na hangin. "Magandang gabi," wika ni Norma. Simpleng kaway. "Ako si Norma Ilagan
at ako po ang nagpatayo ng Midtown Residences, nalaman ko na may konting miscommunication tungkol sa bulaklak sa harap. Bumalikwa si Hazel sa panginginig, ngunit hindi makapagsalita. Pinagpatuloy ni Norma, "Hindi na ninyo kailangang manghamba, bukas aalisin ko na po yung lamesa at ililipat ko sa lobby bilang libreng floral corner para sa lahat ng empleyado. Binigyan ko na ng direktiba ang admin." Nagtaka si Mira, "Libre?" Tumanggi si Norma, "Oo, libre kasi gusto kong maalala nyo araw-araw na respeto ang pinakamabango sa lahat." Hinaplos niya ang tangkay ng sunflower na nakasentro sa lamesa at saka lumapit kay Liam. "Sir, kayo ba yung nagsabing madudumihan kayo sa lupa ko? Paumanhin kung hindi ko agad nalinis ang daan, busy kasi akong mag-finalize ng rent discount sa mga empleyadong kumikilos ng may kababaang loob." Nakapagat labi ni Liam, si Hazel napatingin sa sahig at si Mira parang nadual sa sarili. Tinapik ni Norma ang braso ng VP. "Mr. Pierce, kayo po yata yung nagsuggest na dapat Instagram-worthy lahat. Tama po kayo." Kimidlat siya at tinuro ang row ng sunflower, moms and roses na parang 10 foot tall na photo wall. Pwede na kayong mag-selfie ito. May libreng wifi hotspot, pero kung kakapturin ninyo, sana kasama sa caption ang tunay na halaga ng bulaklak. Binili sa pawis na magsasaka, inayos ng 2 basong lakas ng loob, at itinindang buong araw sa ilalim ng araw na katulad ng mga manggagawa. Tahimik ang sala, parang natapik ng simoy ng ulap na may halong hiya. Humakbang si Norma sa gitna. Nilahad ang kamay. Ganito kasarap maging pinuno. Pag nakikilala mo kung sino ang marunong lumusong sa putikan na hindi tinatapakan ng bulaklak. Sa inyong 4, una na akong magbibigay ng pasasalamat dahil nabuksan ninyo ang pagkakataon para ipaliwanag ko to. Ipinaubaya niyang tumunog ang slow clap ni Jasmine. Sinundan ng mga staff at ilang tenant na nakikiusyoso. Unti-unting umalingaw-ngaw ang palakpak at parang kinuryente sa hiya ang 4. Nagsiyuko sila, tumapik si Liam sa dibdib. "Ma'am, pasensya na po sa sinabi namin kanina." Bulong iya. Tumango si Hazel. "Nakakahiya po kung alam lang naming sa inyo pala kami nangungupahan." Ngumiti si Norma. Ang paghihingi ng tawad ay parang pagdidilig, walang saysay kung walang kasunod na pag-aalaga. Tingnan natin kung mabubuhay yung itinanim niyong pangako. Kinabukasan, wala na sa bangketa si Norma, pero sa lobby ng Midtown ay sumalubong ang bagong Corner of Kindness. Isang maliit na stasyon na may timbangan ng moralidad. Kumuha ng bulaklak kapalit ng isang pirasong papel kung saan isusulat mo ang pasasalamat ng araw. Unang araw pa lang, nagkabit si Hazel ng papel na "Salamat sa pakapi ni Security Third." Sumunod si Mira, "Salamat sa Kuya Cleaner na nag-abot ng payong." Si Liam, halatang nag-isip, nagsulat, "Salamat sa tindera ng bulaklak na nagpatikim ng hiya." Tabi niya, pinirmahan ni Mr. Pierce, "Salamat sa babaeng mga may-ari na hindi nakakalimot sa lupa." Umikot si Norma sa lobby, nakapusod pa rin, may simpleng linen dress at nagbigay ng 10 sunflower sa reception para ipamigay sa lahat ng papatayo ng elevator alarm. Natutong umiti ang guard sa pagbigay ng bulaklak, natutong magsabi ng good morning ang BPO agents na dating nakatungo. Sa labas, pinalitan ng mga arkitekto ang bakanting plant box ng 3 hilera ng mums at rosas, sagot ni Liam, Hazel at Mira mula sa unang naipong kindness fund. At tuwing mamumulat ang araw, may bagong sibol, isang bulaklak ng respeto na sinasabkaan ng dating paghamak. Kay Norma, sapat na yon. Dahil kung ang amoy ng bulaklak ay kayang tumaob sa amoy ng pagmamataas, sapat na rin kayamanang baunin sa susunod na pag-aani ng hibiscus sa probinsya, sapat na ring lasapin ng sinumang nangungupahan sa kanyang lupa, utang at aralin. At dito nagtatapos ang ating kwento. May gustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba kung na-enjoy mong kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga, kaya stay tuned.